Hello everyone! Ako si Margarita, OFW sa Japan. 6 years na rin akong nagtatrabaho dito, magkaibang kategory. Una kong naging trabaho dito ay pagawaan ng tela. Kumuha sila ng mga sewer sa Pilipinas at isa na nga ako doon. Pang starstruck ang selection, hindi ko inaasahan na isa ako sa makukuha dahil ang mga kasabayan ko, mahigit 10 taon ng mga nananahi. Sinamantala ko na lang yung interview sa employer na magpakitang gilas, energetic. Isa na doon sa mga tinatanong nila kung ano yung mga plano mo kapag ikay tumagal sa Japan at sumasahod na. Hindi ko na matandaan kung ano yung sinagot ko eh. Ang naalala ko lang, sinabi ko, ipapaayos ko po ang aming bahay. Hindi ko naman nakalain na ipapasok nila sa banga. Sa magbabalak mag-apply, mag-isip na lang kayo ng magandang isasagot, wag na lang yun. Dahil tingin ko hindi napatok sa panlasa nila yan. Ang gusto nilang isagot ay yung willing to learn ka talaga. Dahil sa bansang to, kadalasan nag-iisa. Ikaw at ikaw lang ang didiskarte ng sarili mo at ng mga gagawin mo. Lalong-lalo na ang patibayan ng loob at pasensya. Pag dito ka nagtrabaho, sa ayaw at sa gusto mo, magiging independent ka. Sa totoo lang, hindi ako marunong magluto. Dito lang ako natuto. Isang beses kasi natakam ako sa ulam ng mga kasama ko. Abay syempre, hindi naman pwede makikikain tayo ng makikikain. Kailangan din natin matuto kung paano alagaan ang ating mga sarili. Hirap din akong gumising sa umaga. Umaasa lang ako sa alarm clock na kapag nagring-ring na, ide-deadball ko kaagad tapos matutulog uli. Walang tagaluto, tagagising kundi ikaw lang. Ikaw at ikaw lang. Bilib nga ako sa mga mami na kaya mag-multitasking eh. Kasi yung sarili ko pa lang ang iniintindi ko, parang hirap na ako. Ano pa kaya kapag nagkapamilya pa ako? Akala ko talaga nun uuwi na ako dahil tapos ko na yung 3 years contract ko. Nakapaghanda na ako ng gamit na iuuwi nun eh. Ticket na lang ang inaantay ko. Pero sa hindi inaasahan, merong kumpanyang nangangailangan ng building cleaning. Pandemic kasi nung araw na iyon, maraming kumpanyang nangailangan ng tao at walang maihugot sa Pilipinas. Naghigpit ang Japan magpapasok ng mga foreigner. Kaya kumuha sila ng tao dito na mga malapit nang matapos ng kontrata. Kaya nagawa pang maisalba yung naghihingalukong visa. Nagkaroon ako uli ng bagong kontrata sa bagong kumpanya na kumuha sa akin. At ito na nga ang building cleaning. Wala akong ideya na magtatagal pa ako rito. Dahil 1 taon lang ang binigay sa akin ng kumpanyang kumuha sa akin. Tanggap ko na no, nauuwi na ako. Nagkataon lang na nag-swipe lang ako sa Facebook noon at dumaan sa newsfeed ko na merong nangangailangan uli ng kumpanyang building cleaning at sinubukan kong mag-inquire. Mabilis lang yung proseso. Lahat ng mga kailangan na ibigay ko. Kahit yung nihonggong barok ko sa interview, ipinasok pa rin nila sa banga. Hindi ko rin alam sa kanila. Siguro kailangan mo lang ipakita sa harapan nila na masigla ka. At eto na nga yung kumpanyang yon. 1 taon na akong mahigit sa kanila. Noong bago pa lang ako dito, akala ko bibigay na ako. Nasanay kasi ako na meron talagang agency nag-aasikaso sa akin. Dahil sa unang kumpanyang pinasukan ko, meron kaming driver. Dito kasi sa bago kong kumpanya, mano-mano mo pupuntahan ng mga building na lilinisan mo. Ilang beses akong naligaw. Hindi pa kasi ako ganun karunong gumamit ng Google Map. Halos buong Tokyo yata nahalibot ko na. At habang tumatagal, unti-unti ko nang minamahal ang trabahong to. Wala mang perpektong kumpanya, pero lahat kasi sa pinasukan ko, dito ako hindi masyadong na-stress. Wala kang pakikisamahan sa trabaho dahil kanya-kanya kami ng schedule dito ng mga building na lilinisan. Hindi rin hassle makipag-nihonggohan dahil wala ka rin namang makakausap. Maglilinis ka lang. Sa umpisa lang naman mahirap ang trabahong ito. Sadyang malinis talaga ang Japan. Ang mga building na